So ano nga ba yung good experience and bad experience ko sa dalawang services na to ng internet provider na si Converge at sa PLDT. PLDT Home Fiber Prepaid and Converge Prepaid. So ito yung pag-uusapan natin for today's video through your own experience, guys. PLDT Home Fiber Prepaid and also meron tayong Converge din na prepaid. So alin nga ba sa dalawa yung the best para sa'yo through your own experience? Pero sa video ito, guys, pag-uusapan natin kung alin ba ang legit through my own experience. Let's go. Ayan, pag-uusapan natin sa PLDT Home Fiber. So nag-apply ako noon ng application sa PLDT Fiber Prepaid December 12 siguro yun. So na-approve ako December 13. So ito yung ano niya, yung email, may nag-email sa akin. So yan daw, due date siya December 15. So ito naman yung ano, nagbigay sila ng yan, your application is approved. So binayaran ko muna siya bago tayo ma-installan. So bayad muna bago install. Yun yung ano, yung patakaran ng PLDT. So yan po yung ano, yung scenario regarding sa pag-a-apply sa PLDT Home Fiber Prepaid. Next, pag-uusapan natin yung Converge Prepaid. So, nag-apply ako sa Converge itong nakaraang araw lang. Nag-apply ako no February 10. Tapos, naglagay ako ng mga details na kailangan. Tapos, in-schedule ko siya February 21. So, makikita nyo sa screen. So, makikita nyo dyan, on the day na nag-schedule ako, dumating sila, tapos in-install. Okay? On the same day, nung February 21, dumating sila, kinabit nila yung ano, yung internet, and then saka ako nagbayad. Kinabit po na nila, kasi iba kasi yung sa PLDT Home Fiber, kasi sa kanila, bayad muna bago install. At hindi pa yun activated, hindi pa na-activate ni PLDT. So kakabitan ka muna, pero magbabayad ka muna. So hindi pa activated. Dito naman kay Converge, pagpunta nila dito noong February 21, kinabit nila, inactivate nila, pinakonect muna ako sa wifi, tinignan ko muna ako ba internet, saka ako nagbayad ng 1K. Pag-usapan muna yung PLDT Home Fiber Prepaid. So, nag-apply ako noong December 13, 2025, and then na-receive ko yung email is December 13. Ngayon, yung due date ng payment niya is December 15. So, dapat bago mag-December 15, nabayaran mo muna bago ka installan. So ngayon, ang ginawa ko, nagbayad ako kasi gusto ko nga magkaroon ng home prepaid, kasi para hindi katulad ng postpaid kasi noon na kahit hindi mo bayaran, mag-i-increase pa rin yung ano mo, madadagdagan pa rin yung babayaran mo. Kasi nga kahit hindi mo ginagamit siya, meron ka pa rin bill na darating kasi nga every month kasi yun. Itong prepaid kasi, pag hindi mo siya ginamit at hindi ka nag-load, no problem. Walang papasok ng bill. Kung kailan mo lang gusto, magano ka. Kaya nag-try ako na apply sa ganito nga. Kasi no hassle pagdating sa bayarin, pag mga billing pa. So, kung kailan mo lang gusto gamitin siya, nag-load ka lang. So, ngayon nga, nagbayad ako, nag-receive ko yung email. Tapos, yun. Inabot ako ng na-install na. Kala ko, kasi nakalagay doon sa within 24 hours, ma-enjoy mo na, magagamit mo na yung Yung pagka-install niya, pagdating ko sa bahay, LOA siya, red, so loss of connection. So, tinawag ko siya sa Sabi nga sa akin ng agent na, oy, maghintay ka muna ng pwede ka muna maghintay ng within 24 hours or 24 and 48 hours. Kasi nga, hindi pa siya na-activate. Kaya parang sabi daw, LOA siya. So, loss of signal daw.
So lumipas ang ilang yung nagtaka lang ako kasi lumipas siyang ng weeks. Ng ilang weeks. 1 month, 2 months, hanggang maabot sa ganitong buwan, February na. Hindi siya na-activate. So nangyari, pati yung service order na binigay ng PLDT, nag-expire yun. Yan, explain daw nila nag-upgrade daw yung system, may something daw. Yun din sinabi sa akin ng agent. Tipin mo guys, nakailang ako nun, call. Umabot siguro ng 20 yata, yun, nakailang beses ako nun nakailang agent din ako nakausap. Puro lang sila follow, plus lang nagagawa. Sabi daw, nasa SOM team, yung tinatawag na SOM team, sila daw yung nag-activate. Iba rin yung technician na nag-i-install, iba rin yung nag-activate. So nagkatalo doon sa zone area yung nag-activate ng mga install nito ng mga prepaid. Hanggang ngayon guys, wala nang nangyari. Hindi siya na-install. Hindi siya na-activate at hindi ko rin nagamit kahit nagbayad ako. Binayaran ko yung service order na yun pero na-expire pa rin. Ang masaklap guys, nung na-expire siya, hindi na siya ma-identify. Kasi pag nag-call ka kasi sa 171, hingin ka ng account number. Nung ginagay ko yung account na number ko, your account is not valid daw. Hindi daw. Wala daw silang ganong application. So, di ba, saklap? Nakita mo naman kanina sa email na meron akong binayaran. Yun yung bad experience ko dito sa parang na-scam tayo ng isa sa pinakamalaking company ng dito sa Pilipinas. Yung PLDT pa, 1,000. Gusto ko naman PLDT, ba't ganun kayo? Tapos, kaya kung bakit nagtaka kayo, dalawa yung yung modem. Yung isa kasi, yung sa Converge. So, ito yung good experience ko. Kasi on the same day, install, activate, magagamit mo na. Bayad ka, in-install nila, ang kagandahan doon, bago ako nagbayad, nalaman ko na may internet connection na. Pina-connect mo na ako sa wifi, sa router. Pina-check mo na, baka sir, tingnan nyo muna sir kung may internet na. Activated na yan. Nung saka ako nagbayad ng OnePlay. Kaya doon ako nagkaroon ng paniniwala na itong Converge is legit talaga. Yung prepaid hindi ko alam. Kasi magkakaiba tayo guys ng experience. Kaya, it's up to you kung maniniwala yung sinasabi. Nagbabase lang ako sa experience ko din. So, kung gusto nyo malaman kung kanina ako nagpakabit, bibigay ko na lang sa link sa baba, sa comment section, kung sino yung saan ako nag-apply. So, na lang mag-message na lang tayo sa kanila. Kasi legit sila.